sasabihin mo doon? Na ang anak mo hinuli, pinalaya, saka pinatay? Hindi ba gano'n naman talaga nangyari? Eh, sino sasabihin mo may kagagawan? Mga pulis? Sinong mga pulis? Bago namin simula ng aming podcast, narito ang summary ng aming napili na akdang pampanitika na may title na Dekada 70 na isinulat ni Luwalhati Bautista. Sa Dekada 70, ipinakita ni Luwalhati Bautista ang kwento ni Amanda Bartolome, isang ina at asawa na tila nakulong sa tradisyonal na papel ng babae sa pamilya. Sa simula, parang wala siyang sariling tinig. Siya ang nag-aalaga ng bahay, sumusunod sa asawa niyang si Julian at nakikita lang ang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Pero habang lumalala ang sitwasyon sa bansa sa ilalim ng martial law, unti-unti ring nagbabago si Amanda. Nakikita niya ang mga anak niya na may kanya-kanyang laban, lalo na si Jules na sumali sa kilusang aktivista. Dahil dito, nagsimulang magising ang damdamin niya. Bakit parang mga lalaki lang ang may puwang sa lipunan para lumaban at magdesisyon? Bakit siya, bilang babae, ay laging tahimik at nakatali sa inaasahan ng lipunan? Dito pumasok ang pinakamahalagang tema ng nobela, ang pagkilala sa karapatan ng kababaihan. Unti-unti, natutunan ni Amanda na hindi lang siya asawa o ina. Isa rin siyang individual na may boses, may karapatan magpahayag ng saloobin at may kakayahang pumili ng landas niya. Naramdaman niya ang bigat ng pagiging babae sa isang panahong mahigpit at mapang-api, pero natutunan din niyang bumangon at magsalita para sa sarili. Sa dulo, ipinakita ng kwento na ang laban para sa kalayaan ay hindi lang laban ng kabataan o ng mga aktivista, kundi pati na rin ng mga kababaihan. Ang boses ni Amanda ay naging simbolo na ang mga babae ay may karapatan ding makisangkot at lumaban at maging bahagi ng pagbabago ng lipunan. Focus natin sa episode na ito ay ang nobelang Dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Isang akdang tumatalakay hindi lang sa martial law at politics, kundi lalo na sa experiences ng kababaihan sa panahong iyon. Partikular na tututukan natin ang karapatan ng kababaihan, kung paano ipinakita sa kwento ni Amanda Bartolome ang struggle ng mga babae noon, at bakit hanggang ngayon, napaka-relevant pa rin ang message. Kasama ko ngayon sina Thea, Melissa at Danica. Guys, bati muna kayo sa ating mga listeners! Hello! Ako si Melissa at excited ako kasi first time kong gumawa ng ganitong podcast. Sana magustuhan nyo ang discussion namin kasi sobrang dami naming insights na gustong i-share tungkol sa women's rights. Hi everyone! Ako naman si Thea. Agree ako na sobrang ganda yung Dekada 70 at ramdam ko talaga yung struggles ni Amanda bilang isang babae at ina. Hello there listeners, ako nga pala si Danica at I'm looking forward na mas mapag-usapan pa natin kung bakit nga ba mahalagang pagtuunan ng pansin yung karapatan ng kababaihan. Syempre hindi lang noon kundi pati ngayon. Nice! So let's get started. So, unang tanong. Bakit ba napili natin ang Dekada 70 bilang akdang pampanitika na i-discuss at bakit women's right ang gusto nating i-focus? Para sa akin, pinili natin ang Dekada 70 kasi hindi lang siya simpleng nobela tungkol sa martial law. Oo, may political background siya, may activism, may oppression, may struggle ng pamilya, but at the heart of the story, si Amanda Bartolome talaga ang tumatak. Siya yung nagpapakita ng journey ng isang babae na unting-unting natutong magsalita at magpahayag ng sarili. Tama, kung tutuusin nga, hindi madali yung role ni Amanda eh. Kasi parang box in siya, ganon. Asawa, ina, taga-alaga ng bahay, yun yung traditional na expectations sa kanya. Pero deep inside, gusto niya rin magkaroon ng identity at boses. Yung gusto niya maging involved, hindi lang basta isang support system, kumbaga. Dagdag ko lang din sa sinabi ni Thea sa kanila sa kaya siya yung perfect choice for me kasi kahit kwento man siya nung 1970s, ramdam mo pa din na hindi out of date yung struggles. Gets ba? Kasi, di ba hanggang ngayon, madami pa ring babae yung nakakaranas ng ganitong issues. Yung hindi pinapakinggan, hindi nabibigyan ng equal chance, at yung minsan parang tinitake for granted lang sila. I totally agree. At isa sa mga line na tumatak sa akin ay yung sinabi ni Amanda. At sa unang pagkakataon, naisip ni Amanda kung gaano siya katagal nang nanahimik. Ang bigat nun kasi parang narinig ko rin yung boses ng maraming babae na napilitang manahimik sa mahabang panahon. Okay, next naman. Paano ba ipinakita ng nobela yung struggle ng women's right? Isa sa mga clear examples ay yung relationship ni Amanda at sa asawa niyang si Julian. Very traditional si Julian. Siya yung masasabi mong head of the family. Siya yung may final say sa lahat ng decision. Normal yun dati pero unfair para kay Amanda kasi parang wala siyang sariling choice. Parang yung voice niya laging second lang. Totoo,
Tapos mapapansin din natin yung interactions niya with her children. Yung mga anak niya na involved sa politics and activism. Pero siya, parang expected lang na nasa bahay. Kasi wala ngang freedom para makilahok. Kasi nga, labeled siya as babae lang. Even ngayon, sa mga family setup ngayon, ewan ko if this is a personal experience, pero 'di ba naririnig pa din natin yung babae ka, dapat nasa bahay ka lang. Parang siyang echo ng sitwasyon ni Amanda nung 70s. Kaya reading dekada 60 makes you realize na may progress na pero marami pang dapat ayusin. Exactly. Kaya sa tingin ko, si Amanda hindi lang simpleng character. Isa siyang simbolo ng libo-libong kababaihan noon na nagsisimulang magising at magsalita. So, kung i-connect natin sa reality ngayon, 50 years na mula nung martial law, di ba? Sa tingin nyo ba, relevant pa rin yung struggles ni Amanda sa kababaihan ngayon? Definitely. Example sa workplace, madalas kailangan pang mag-double effort ng mga kababaihan para mapatunayan na kaya nila. Automatic na may respect pag lalaki, pero pag babae, parang lagi silang under scrutiny. Sa politics din, kita mo yung prejudice kapag babae yung nasa mataas na posisyon. Laging may nagko-question kung fit ba sila, na para bang hindi pa rin tanggap ng iba. Pero yung powerful part dito, hindi pinakita ni Luwalhati Bautista kailanman na weak si Amanda. Pinakita niya na kahit nasa loob siya ng bahay, may utak siya, may opinion siya, at eventually natutunan niyang magtanong. May moment na naisip pa nga niya na hanggang dito na lang ba ako, asawa at ina na lang. Para bang awakening niya bilang babae. At dagdag pa, ang feminism na pinapakita sa libro hindi about sa pagiging superior sa lalaki. It's about equality. Si Amanda gusto lang ng recognition, yung karapatan na mag-decide at makilahok. Tama. Ang ganda rin na babae yung author, no? Na si Luwalhati Bautista. Ramdam na ramdam mo yung authenticity ng perspective kasi parang kwento rin siya ng libo-libong Filipina mothers nun. Actually, double oppression nga eh. Bilang isang babae at bilang isang citizen sa ilalim ng martial law. Pero ang amazing din kasi na naging double strength din siya. Kaya ang lesson talaga dito is hindi dapat natin tinatake for granted as mga babae yung women's right. Kasi noon pinaglaban nila yon para marinig. Ngayon, responsibility naman natin na ipagpatuloy yon. So, bago tayo mag-wrap up, mag-share naman kayo ng personal takeaways nyo tungkol sa karapatan ng kababaihan mula sa dekada 70. Para sa akin, natutunan ko na hindi dapat limitahan ang mga babae sa traditional roles. Yes, pwede silang maging ina at asawa, pero pwede rin silang maging leaders, professionals, or activists. Hindi dapat boxed in. Ako naman, nakikita ko yung panitikan tulad ng dekada 70 na kayang gumising ng isang tao. Hindi lang siya about fiction. Isa rin siyang reflection ng reality. At dahil doon, natutulungan tayo na mas maintindihan kung ano ba ang pinaglalaban ng mga kababaihan. For me, equality ang pinaka-main point ng story. Hindi siya about babae versus lalaki, kundi yung respeto sa karapatan ng bawat isa. Dapat pantay yung tingin, pantay yung trato. Ako naman, tingin ko ang boses ng kababaihan ay boses ng pagbabago. Kapag nagsalita sila, dami ring possibilities na nagbubukas. That's why it's important to always listen. So, ayan, natapos na natin ang roundtable discussion tungkol sa dekada 70 at karapatan ng kababaihan. Nakita natin na sa journey ni Amanda, makikita mo yung awakening ng mga kababaihan. At na-realize din natin, kahit na ilang dekada na lumipas, relevant pa rin yung struggles niya. Kaya naman sana mas marami pang kabataan ang makabasa ng dekada 60 para ma-appreciate nila yung gantong klase ng panitikan na siyang pwedeng maging instrumento para ipaglaban nila yung karapatan ng kababaihan. Tama. So, maraming salamat sa pakikinig sa aming podcast na Salita at Karapatan, pagtatagpo ng panitikan at karapatang pantao. Kami ang grupo ni Mariel, Melissa, Thea at Danica. Hanggang sa muli at huwag kalimutan, ang karapatan ng kababaihan ay karapatan ng lahat. Ang magpupunta